Papalapit ng mabilis ang barko ng dayuhan sa starboard side natin. Junjun, manatili ka sa kurso. Huwag mong bibitawan ng timon, ha? Pero Kapitan, gigit-gitin nila tayo. Masyadong malaki ang barko nila. Baka tumaob tayo. Harangan mo pa rin sila sa likod natin ng mga bangka ng mga mangingisda Pilipino. Kapag umalis tayo rito, pagtitripan nila mga kababayan natin. Pambihira. Pinubomba na tayo ng water cannon. Hindi ko na makita ang unahan, Kapitan. Di bale. Sige lang, Junjun. Hawakan mo na mahigpit ang timon. Bagyang ikaliwa mo para saluhin ang agos. Sige. Kapitan, masagna ang salamin sa may paligid. Pumapasok na ang tubig dito sa luwa. Walang atras. Buksan mo radyo. Tawagan mo ang base commander ngayon din. Base, Coast Guard Vessel 4402 ito. Inaatake kami ng water cannon sa may shoal. Hihingi kami ng backup. Base commander ito. Daniel, narinig mo ba ako? Anong sinasundan? Commander Teresa, pinapaligiran kami ng dalawang malaking barko. Binobomba kami ng tubig pero hindi kami aalis sa pwesto namin. Ligtas pa mga mangingisda rito sa likod namin. Daniel, pakinggan mo ako. Delikado ang ginagawa niyo. Kung hindi na kaya ng barko, umatras muna kayo dyan. Utos ko yan. Hindi, negative, Commander. Teritoryo natin ito. Kung aatras tayo ngayon, parang isinuko na rin natin ang dagat sa kanila. Hindi ako papayag. Kapitan, dumikit sila. Tinamaan ang likod ng barko natin. Nawawalan na ako ng kontrol sa timon. Junjun, kumapit kayo. Ingat mo, makina. Ingat mo, hindi tayo atras dito. Teritoryo natin ito. Hello, Yoli? Naririnig mo ba ako? Maganda ang signal ngayon. Salamat naman na tumawag ka, Daniel. Kamusta ka riyan sa dagat? Nag-aalala kami rito. Ayos lang ako, Yoli. Medyo maalon lang kanina pero kontrolado naman ang sitwasyon. Kumusta ang mga bata? Andito kami sa sala ngayon. Si Maya, katatapos lang uminom ng gamot. Medyo hinahabol ang hininga niya kasi napagod kanina. Pero kalmado na siya ngayon. Papa, naririnig kita. Kailan ka ba uuwi? Miss na miss ka na namin. Anak, miss na miss ko din kayo. Konting tiis na lang ha. Iinom ka palagi ng gamot mo ha. Opo, Papa. Sabi ni Mama, sasamahan mo raw ako sa ospital sa darating na Hunyo 12 para sa operasyon ko. Totoo ba yan? Oo naman, Maya. Pangako ni Papa yan ha. Sa araw ng kalayaan, nandyan ako sa tabi mo. Hindi kita pababayaan ha. Daniel, sana nga makauwi ka talaga sa A12. Kailangan ka namin dito. Lalo na ang anak mo. Critical ang operasyon nito. Alam ko, Yoli. Gagawin ko ang lahat para makahabol. Teka sandali. Nasaan si Vince? Gusto ko siya makausap. Vince! Halika rito. Kausapin mo ang papa mo. Tinatawagan niya tayo. Sabihin mo na lang na busy ako. Na nag-aayos ako ng mga gamit ko para sa graduation. Vince, naririnig kita ha. Anak, sandali lang naman. Kumusta pag-aaral mo? Ayos naman pa. Sanay naman ako mula ka rito para magtanong ka kung ayos lang ako o hindi. Vince, anak, alam kong galit ka dahil palagi akong wala. Pero trabaho ko ito eh. Para sa inyo rin ito. Trabaho na naman. Palagi na lang bansa ang inuuna mo pa. Paano naman si Maya? Paano naman kami rito? Vince, huwag mong ganyanin ang tatay mo. Nagpapatrol siya para sa atin. Ma, sama na ako sa linyang yan eh. Sige na pa. May gagawin pa ako. Mag-ingat ka na lang dyan sa dagat mo. Pasensya ka na kay Vince, Daniel. Stress lang din ang bata sa pag-aalaga sa kapatid niya at sa darating niyang graduation. Naiintindihan ko, Yoli. May kasalanan din naman talaga ako eh. Basta pangako, uuwi ako dyan sa June 12. Tutuparin ko yan. Vince, bumalik ka nga rito. Bakit ganun ang asal mo sa papa mo, ha? Bakit, Ma? Ano bang mali sa sinabi ko? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Hindi mo ba naiisip ang nararamdaman ng tatay mo? Nagpapakapagod siya sa gitna ng dagat para sa atin. Para sa atin o para sa bansa? Ma, ilang kaarawan at Pasko na ba ang lumipas na wala siya rito? Ngayon pa na may sakit si Maya. Anak, hindi madali ang trabaho ng papa mo sa Coast Guard. Nandun siya sa West Philippine Sea para ipagtanggol ang teritoryo natin. Teritoryo? Isang malawak na katubigan lang naman yun, Ma. Bakit kailangan
pa siyang magsakripisyo ng ganito? Dahil kung walang tatayo roon na katulad ng papa mo, aagawin ng mga dayuhan ng dagat na para sa mga Pilipino. Para sa kinabukasan niyo rin ang pinaglalaban niya doon. Pero ma, pamilya niya kami. Mas mahalaga pa ba ang pagtatanggol sa tubig kaysa sa sarili niyang pamilya? Hindi ganun yun, Vince. Mahal na mahal tayo ng papa mo. Kaya nga tinitiis niya ang lungkot at panganib sa laot. Pues, hindi ko maramdaman ang pagmamahal na yan. Ang kailangan ko ngayon, tatay na kasama ko sa graduation ko. Hindi bayani ng tubig. Kapitan, malapit na maggabi. Medyo kumakalma na rin ang radyo mula sa base. Mabuti naman, Junjun. Gusto ko na matapos ang patrulyong ito para makauwi na ako sa pamilya ko sa Maynila. Daniel, narinig mo ba ako? Emergency transmission ito mula sa headquarters. Base Commander, naririnig ko kayo na malinaw. Anong bago utos, Commander Teresa? May namataang banta malapit sa show na binabasa yun ninyo kanina. May bagong kita mga dayuhang barkong paparating. Commander, parating na ang gabi at masama ang panahon. Bukod doon, nangako ako sa pamilya ko na uuwi ako para sa Hunyo 12. Alam ko ang sakripisyo mo, Daniel. Pero ikaw lang ang pinakamalapit na Coast Guard vessel na may kakayang magsagawa ng blockading mission ngayon. Ibig mo sabihin ito, kansilado ang bakasyon ko? Hindi ako makauwi para sa operasyon ng anak ko? Pasensya ka na, Kapitan Daniel. Pero, Pero kailangan ka ng bayan ngayon. Manatili kayo sa pwesto at harangan ng mga papasok na barko. Utos ito. Pambihira naman, Kapitan. Anong gagawin natin ngayon? Mukhang hindi ka talaga makakaalis dito. wala na tayong magagawa, Junjun. Tungkulin natin ito eh. Sige na, ihanda mo ang radar. Bantayan mo ang bawat galaw sa paligid natin, okay? Kapitan, tingnan mo ang radar. May mabilis na target na papasok sa direksyon natin. Masyadong malapit. Ano? Saan ang galing yan? Subukan mo ang kontakin sa radio frequency. Ayaw sumagot, Kapitan. Diretso ang takbo nila sa atin. Babanggain tayo! Junjun, ibaling mo ang barko sa kanan. Bilisan mo! Kumapit kayo! Kumapit! Kapitan! Tinamaan tayo sa unahan. Nawalan tayo ng kuryente. Diyos ko po! Diyos ko po! Kayo na po bahala sa amin! Hoy, tulungan mo ako dito! Patay natin sa akin! Junjun! Kapitan Dan! Oh! Nasaan ka? Grabe ang usok dito sa bridge! Nandito ako sa may tibon, Junjun! Ayos ka na ba? May sugat ka ba? Gasgas lang sa braso, Kapitan. Ah. Pero nawalan tayo ng kuryente at hindi gumagana ang radar natin. I-reset mo ang main breaker ngayon din. Kailangan natin ng ilaw at komunikasyon. Dali! Ayan. Gumana na ang emergency power, Kapitan. Tingnan mo ang unahan. Umuurong na ang barko ng dayuhan pagkatapos tayong banggain. Walang hiya talaga sila. Sinadya nilang targetin ang anggulo natin para mawasak ang unahan ng barko natin. Ah, Swerte natin at hindi nabutas ang hull. Kung hindi, lumubog na tayo rito sa gitna ng show. tama. At taga, kumusta ang makina natin? Tingnan mo kumilig sa oil tank natin. Bilis. Kumusta? Maandar pa ang makina. Okay. Pero mahina ang hatak, Kapitan. May tama ang auxiliary system natin sa likod. Kung ganun, kontrolin mo muna ang direksyon natin, ha? Huwag nating hayang matangay tayo ng agos papalapit sa kanila. Kapitan, paanong pamilya mo? Sa tindi na sira ng barko natin, mukhang matatagalan tayo rito para sa repair. Hindi. Huwag mo na muna isipin yan, Junjun. Mas mahalaga ngayon na buhay tayo at nakatayo pa rin ang barko natin dito sa teritoryo natin. Ha? Humahanga talaga ako sa tapang mo, Kapitan. Kahit ganito na ang sitwasyon, bayan pa rin ang iniisip mo. Tungkulin natin ito, Junjun. Kapag iniwan natin ang pwestong ito, wala nang magbabantay sa mga mangingisda natin. Hindi ako tatakbo. Vince, iabot mo nga sa akin yung baso ng tubig sa lamesa. Ito po, Ma. Uminom ka muna. Kanina ka pa iyak ng iyak dyan mula nang tumawag si Papa. Tumatawag uli ang papa mo. Daniel, salamat naman at nakatawag ka uli. Ano nangyari sa inyo? Yoli, pasensya na ha. Kasi nabangga ang barko namin. Naputol yung linya kanina. Pero huwag ka mag-alala. Ligtas kami rito, ha? Diyos ko, Daniel. Kailangan mo namang
umuwi rito. Sabi ng doktor, seryoso ang lagay ni Maya at hindi pwedeng iurong ang operasyon sa 12. Yuli, sandali. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakiusap sa doktor. Pakiusapan mo. Baka pwedeng hilingin na iurong ng kahit ilang araw. Sira ang barko namin ngayon eh. Hindi ako makakaalis. Ibigay mo sa akin yung telepono, Ma. Papa, ako to si Vince. Ano ba talagang problema mo? Anak, makinig ka muna sa akin, ha? May emergency dito sa dagat. Hindi ganun kadaling iwan ang barko at mga kasamahan ko. Emergency na naman. Palagi na lang may emergency dyan sa trabaho mo. Mas mahal mo pa ba yung dagat kaysa sa amin? Vince, huwag mo sabihin yan. Ginagawa ko ito para sa inyo, para sa kinabukasan nating lahat. Para sa amin? Oo! Nag-aagaw buhay na si Maya rito sa ospital. Tapos yung West Philippine Sea pa rin ang iniisip mo. Vince, pamilya ko kayo. Mahal ko kayo. Pero may sinumpan akong tungkulin sa watawan at sa mga kababayan natin dito. Pwes, isaksak mo sa baga mo yung watawat mo. Tandaan mo to, Papa. Kung may mangyaring masama sa kapatid ko, hindi kita mapapatawad habang buhay. Vince, bakit mo naman binabaan ng papa mo? Alam mo namang nag-aalala rin yung tao sa laot. At saka, grabe ka naman sumagot sa kanya. Hindi kita pinalaki ng ganyan. Pasensya na po, Ma. Di ko na po napigilan ang sarili ko kanina eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, anak, na obligasyon ng tatay mo na ipagtanggol ang bansa natin. Pero tayo, Ma, di ba niya tayo obligasyon? Siguradong nasasaktan ang tatay mo sa sinabi mo kanina. Hayaan mo siya, Ma. Pagod na akong makinig sa mga dahilan niya habang tayo ang nagdurusa rito. Mama, Kuya Vince, bakit po kayo nag-aaway? Masakit po ba ang ulo ni Papa kaya hindi siya makauwi? Hindi, anak. Ayos lang si papa mo. Huwag mo na isipin yun, ha? Humiga ka lang ng maayos at magpahinga. Mama, parang hindi ako makahinga. Ang sikip po ng dibdib ko, Ma. Diyos ko, Maya. Vince, tawagin mo ang doktor. Bilisan mo, anak. Doktor! Nurse! Tulong! Ang kapatid ko hindi makahinga! Pumasok kayo rito! Pakiusap! Sandali lang po, Sir Ma'am. Lumayo po muna kayo ng konti sa kama. Kukunan ko lang ng oxygen level ng pasyente. Nurse, mababang oxygen saturation niya. Nasa 70 lang. Ihanda ang intubation kit at pakitaas ang oxygen flow ngayon din, okay? Doc, ano pong nangyari sa anak ko? Anong nangyayari, Doc? Sabi niya po stable siya kanina pagkatapos uminom ng gamot. Doc! Kasi ganito, nagkaroon siya ng biglang komplikasyon eh. Binalot ang tubig ng baga niya, kaya nahihirapan siya huminga ngayon. Hello? Dan si Maya. Hindi makahinga ang anak natin. Nagkakagulo rito sa ICU. Loudspeaker mo ang cellphone mo. Maya, anak, naririnig mo ba si Papa? Maya! Papa, makinig ka! Kasalanan mo to! Kung andito ka sana, hindi magkakaganito si Maya! Nurse, nagka-cardiac arrest sa pasyente. Simulan ng CPR, okay? 1, 2, 3. Ituloy mo lang ang pagbomba. Sige, bomba! Maya, anak ko. Huwag mo kaming iwan, Maya. Maya, Doc, iligtas niyo ang anak ko. Nagmamakaawa ako sa inyo. Yuli, sumagot ka! Ano ba nangyayari dyan? Huwag kayong manahimik. Pakiusap, magsalita kayo! Nurse, magsagawa ng defibrillation. Ihanda mo siya sa 150 joules. Clear! Mama, Taberian! Patawad sa mga sinabi ko pero kailangan mong marinig to. Si Maya, hindi na humihinga, Papa! Maya, anak ko! Pakiusap mo, Diyos ko, nakikiusap ko. Tulungan niyo po ang anak ko. Anak ko! Yuli, hello! Yuli, sumagot ka, pakiusap. Ano nangyari kay Maya? Ha? Hello? Buisit na signal to, bakit kayo panawala? Junjun, subukan mo yung satellite phone kung gagana. Bilis! Negative, Kapitan Dan. Bagsak talaga ang buong communication system natin.
dahil sa tindi ng ulan at hangin sa labas. Hindi maaari ito, Junjun. Bago maputol ang linya ng asawa ko, narinig kong nag-flatline ang monitor ni Maya sa ospital. Kailangan ko malaman kung buhay ang anak ko. Naiintindihan ko ang tindi ng alalahanin mo, Kapitan. Pero kailangan mo munang tingnan ang sitwasyon natin dito sa labas. Kapitan, bumalik na naman ang 3 dambuhalang dayuhang barko sa radar natin. Mas lumalapit sila sa posisyon natin ngayon. Mga walang hiya talaga. Alam nila masama ang panahon kaya sinasamantala ng pagkakataon para itaboy tayo dito sa shoal. Paano nang gagawin natin, Kapitan? Sira pa rin ang unahan ng barko natin. At hindi natin kayang makipagsabayan sa laki nila kung gigit-gitin nila tayo ulit. Manatili tayo sa kurso, Junjun. Hindi natin pwedeng iwanan ang pwestong ito na walang kalaban-laban. Pero Kapitan, paano kung lumala ang lagay ng anak mo? Hindi ba mas mabuting humingi tayo ng tulong sa base na hilahin tayo pabalik sa Pampang? At sino naman ang magbabantay sa mga kababayan natin mangingisda na naipit dito sa loob ng shoal ngayon? Junjun, kapag umalis tayo, walang magpoprotekta sa kanila. Naintindihan mo? Naniniwala akong hindi pababayaan ng Panginoon ang pamilya ko. Sa bagay, tama ka dyan, Kapitan. Responsibilidad natin ang kaligtasan nila dito sa West Philippine Sea. Kaya pakiusap, Junjun. Ibuhos mo ang buong atensyon mo sa radar at dyan sa timon. Salubungin natin ang mga alon na ito. Sige! Sugod! Salamat sa Diyos. Bumalik ang tibok ng puso mo, Maya. Munting ko ang hell, Maya. Ma, maupo ka muna rito, Cecilia. Kanina ka pa nakatayo habang kinakausap ang doktor. Hindi ko kayang muupo, Vince. Habang nakikita kong napakaraming aparato ang nakakabit sa kapatid mo. Sabi naman ng doktor, stable na ang lagay niya ngayon pagkatapos ng ginawang resuscitation sa kanya. Natatakot pa rin ako, Vince. Dahil critical pa rin ang sitwasyon niya hanggang hindi natutuloy ang operasyon sa 12. Ma, magiging maayos din ang lahat. Malakas si Maya. At alam kong lalaban siya para sa atin. No. Kamusta na po ang lagay ng anak ko? May pag-asa pa po ba siyang gumaling ng tuluyan? Ma'am Yoli, nagawa na po nating ibalik ang tibok ng puso niya. Pero mahina pa rin po ang kanyang katawan ngayon. Dok, itutuloy pa rin ba ang operasyon niya sa darating na 12? Kahit ganito ang lagay niya? Kailangan natin ituloy ang operasyon sa 12 dahil yun lang ang tanging paraan para maisalba ang puso niya. Gagawin niyo po namin ang lahat, Dok. Basta mangako kayo na gagawin niyo rin po ang lahat para mabuhay ang anak ko. Sige. Aasahan niyo po na ibubuhos namin ang aming makakaya. Pero kailangan din natin ng suporta at lakas ng pamilya rito. Okay? Ma, narinig mo yun? Kailangan nating magpakatatag ngayon para kay Maya. Paano ako magpapakatatag? Vince, kung hanggang ngayon ay hindi natin makontak ang papa mo sa dagat. Huwag mo na munang isipin si Papa ngayon, Ma. Dahil tayo lang naman talagang magkasama rito mula pa noon. Vince, nag-aalala rin ang papa mo. Narinig mo naman ang boses niya sa telepono kanina bago maputol ang linya, hindi ba? Ma, kahit ano pang sabihin niya, wala siya rito sa tabi natin ngayon. Ngayong oras na halos mamatay na ang kapatid ko. Anak, alam kong masakit. Pero intindihin natin ang bigat ng tungkulin na bitbit ng papa mo sa laot. Napakamartir niyo, Ma. Hahanapin ko na lang ang mga reseta na ibinigay ng nurse kanina para mabili ko na to sa butika sa ibaba. Base, si Kapitan Daniel to. Naririnig kita ng bahagya pero napakalinaw ng static eh. Ang lakas ng bagyo. Ano utos, Commander?
May tatlong malalaking dayong military vessel na papalapit sa posisyon nyo ngayon. Ibinibigay ko na ang clearance sa umatras kayo kung delikado na ang sitwasyon. Negative, Commander Teresa. Hindi kami pwedeng umatras ngayon. May 5 bangka ng mga mangingisdang Pilipino na nakatago sa loob ng shoal dahil sa tindi ng bagyo. Daniel, pakinggan mo ako. Masyadong malaki ang pwersa nila at sira ang unahan ng barko nyo. Delikado ang lagay nyo dyan. Commander, kapag naiwan namin sila rito, kukunin ang mga dayuhan ng shoal at uuli ng mga kababayan natin. Paninindigan po namin ang pwestong ito. Oh, wala kami sila. Sige, sila kayo. Sige. Kailangan Ako na. Hindi natin bibitaw ito. Ako na lang doon sa kabila. Kapitan, nasa labas lang sila. Ang lalaki ng mga barko nila. Pinaliligiran na tayo sa magkabilang gilid. John, buksan mo ang megaphone ng barko natin. Sabihin mo sa kanila, nasa teritoryo sila ng Pilipinas. This is territory of the Philippines. Get out! Get out! Pambihira. Nagsagawa sila ng warning shot. Napakalapit lang ng bagsak sa starboard side natin. Huwag ka matakot, Junjun. Hawakan mo lang mahigpit ang timon. Iharang mo ang katawan ng barko natin para hindi nila mapasok ang bukana ng shoal. Kapitan, babanggay na naman tayo ng barkong nasa kaliwa. Mabilis ang takbo nila at nakatutok ang mga ilaw sa atin. Iatras mo na konti ang makina, tapos kabigin mo pabalik sa kanan. Salubungin natin ang alon para hindi tayo dumiin sa kanila. Hindi ko na makita ang unahan, Kapitan. Napakalakas ng presyon ng tubig na ibinabato nila sa bridge natin. Kaya natin dito, Junjun. Magpakatatag ka para sa mga kababayan natin dito sa loob ng shoal na ito. Sige! Sa loob! Sa loob! Ipasok niyo sa loob! Junjun, Diyos ko. Ang braso ko! Tinamaan tayo sa gilid ng bridge, Kapitan! Junjun, doko, ang ulo mo. Puno-puno ng dugo. Tulungan niyo si Junjun. Hoy! Huwag kayong magpanik ha. Aatras na tayo. Yes, sir! Morel, ikaw na pabalik kay Junjun. Bilis! Sige po, sir. Yung mga sugatan, bigyan agad ng first aid. Nakikiusap ako, huwag tayong magpanik, okay? Basta ito lang ang tatandaan nyo. Makakauwi tayo sa pamilya natin ng buhay. Junjun, dahan-dahan lang ha. Huwag mo munang itaas yung katawan mo. Tatalihan ko muna na magpit itong benda sa braso mo, ha? Medyo mahapdi, Kapitan. Pero kaya ko naman. Salamat sa Diyos at nahinto na natin yung pag-agos ng dugo sa ulo ko. Pasensya ka na, Junjun, ha? Hindi ko nagawang iiwas ka agad kanina sa pagsabog. Sobrang gulo ng sitwasyon sa tulay ng barko. Huwag mo isipin yun, Kapitan. Trabaho natin to. At alam naman natin kasama talaga ang panganib na ito sa sinumpaan natin. Muntik na tayong mamatay kanina, Junjun. Kung hindi lang dahil sa pag-atras sa mga dayuang barko nung sumikat ang araw, baka lumubog na tayo rito. Sabi ni Morel, ligtas na yung mga mangingisda doon sa shoal. At kasama na natin pabalik sa lupa. Oo, tama ka. Ligtas sila. Alam mo, habang pinapaputukan tayo ng water cannon kanina, alam mo, tanging nasa isip ko lang. Alam mo kung ano? Ano? Ang pamilya ko. Lalo na si Maya. Narinig ko nga po yung huling sigaw ni Vince sa telepono bago tayo tuluyang nawala ng signal kagabi. Kumusta na po kaya si Maya ngayon? Ay, nako. Yun nga yung kinababaliw ko rito eh. Hanggang ngayon wala pa rin signal tong radyo at satellite phone natin. Bulag na bulag ako sa nangyayari sa ospital. Magpakatatag ka, Kapitan. Alam kong buhay si Maya at ipinagdarasal din tayo nun ngayon habang binabantayan natin tong West Philippine Sea. Nasasaktan lang ako kapag naalala ko yung mga sumbat sa akin ni Vince. Ang tingin niya sa akin walang kwentang ama dahil pasinuon ako pa raw itong dagat. Intindihin mo na lang po yung bata, Kapitan. Dahil hindi naman nila nakikita ang actual na hirap at sakripisyo natin dito sa laot. Ay, sana nga maintindihan niya balang araw na ginagawa ko ito para sa kinabukasan ng bansa na kinalalagyan din nila magkakapatid. Ay, nako. May intindihan din niya yan, Kapitan. O siya, tulungan mo na akong tumayo dito at babalikan ko na yung timon para sa gabi nating patrolya. Hindi, wag. Junjun, diyan ka lang ha. Magpahinga ka muna yan. Ako muna ang hawak sa timon habang hinihintay natin ang pagpasok ng araw ng kalayaan bukas. Maya, dahan-dahan sa pagsasalita, anak. Huwag mo munang alisin yung oxygen mask mo. Sige na, pakiusap.
Mama, sandali lang po. Nahihirapan na po kasi ako eh. Gusto ko lang po hawakan ang kamay niyo ni Kuya Vince. Andito ako, Maya. Hawak ni Kuya ang kanang kamay mo. Huwag kang iiyak, ha? Lalaban tayo. Bukas na ang operasyon mo. Kuya Vince, wag mo na pong aawain si Papa ah. Alam ko pong naririnig mo ko ngayon. Maya, huwag mo nang isipin ang taong yun. Wala siya rito ngayon para sa'yo. Kuya, huwag kang magalit kay Papa. Kasi kagabi, napanaginipan ko siya. Ang lakas daw ng ulan dun sa dagat. Tapos may mga malalaking barko na gustong bumangga sa kanila. Diyos ko. Maya, ano ba yung sinasabi mo, anak? Magpahinga ka na, pakiusap. Nangihina ka na. Mama, nakita ko po si Papa sa panaginip ko. Umiiyak siya habang hawak ang watawat natin. Sabi niya sa akin, "Anak, patawarin mo si Papa kung wala ako yan." Maya, tama na, anak. Parang awa mo na. Huwag mo nang sabihin yan. Mabubuhay ka. Hahanapin natin ang papa mo pagkatapos ng operasyon mo bukas. Mama, hindi ko na po yata kaya ang bukas. Pagod na po ang puso ko. Masakit na po ang dibdib ko. Maya, huwag mo sabihin yan. Lalaban ka, di ba? Sabi mo sa akin, bago tayo pumunta rito, sabay tayo manunood ng fireworks sa araw ng kalayaan. Kuya Vince, ibigay mo po itong sulat ko kay Papa kapag umuwi na siya galing sa dagat. Isinulat ko yan bago pa ako manghina ng ganun katindi. Ano to, Maya? Bakit mo ako binigyan ng sulat? Ikaw ang mag-abot niyan sa kanya bukas. Puwersahin mo ang sarili mo, Maya. Kuya, pakisabi kay Papa. Proud na proud ako sa kanya dahil bayani siya ng Pilipinas. Hindi ako galit sa kanya kahit hindi ko siya kasama ngayon. Maya, huwag mo ipikit ang mga mata mo. Doktor! Nurse! Pumasok kayo rito! Ang anak ko! Maya, kumising ka. Huwag mo kaming iwan ni Mama. Papa, nasaan ka ba? Kailangan ka ng anak mo ngayon. Hindi. Maya. Maya, anak ko. Pakiusap. Gumising ka, anak. Huwag mo kaming iwan ng ganito, Maya. Maya! Maya! Si Kuya to! Kumising ka! Pakiusap! Huwag mo kaming iwan, Maya! Maya! Kapitan, gising na po. Ika-12 na ng Hunyo. Araw na ng kalayaan natin. Araw ng kalayaan niya, Junjun. Pero bakit parang napakabigat pa rin ang pakiramdam ko ngayong umaga? Normal lang yan, Kapitan. Dahil magdamag tayong nakipagpatayan sa mga dayuhan at sa bagyo kagabi. Pero tingnan mo ang laot. Kalmado na ang paligid. Ligtas na ba ang mga mangingisda doon sa loob ng syol? Nakalis na ba sila pabalik sa Pampang? Oo, Kapitan. Bago sumikat ang araw ay naglayag na sila pabalik. Nagpasalamat nga sila dahil kung hindi dahil sa barko natin, baka nabihag na sila. Kung ganun, mabuti naman. Kahit paano nagampanan natin ang tungkulin natin dito sa teritoryo natin. Kapitan, Oh, tingnan mo ang komunikasyon. Bumabalik na ang signal ng satellite phone natin. oo nga. Salamat sa Diyos. Akin na yan. Akin na. Hello? Hello? Yoli? Yoli? Ako ito, si Daniel. Naririnig mo ba ako? Hello? Papa, ako to si Vince. Oh, Huwag mo nang hanapin si Mama. ha? Dahil hindi niya kayang hawakan ng telepono ngayon. Naku, Vince, anak, salamat at nakatawag kayo. Kumusta si Maya? Tapos na ba ang operasyon niya ngayong June 12? Buhay ba ang kapatid mo? Ha? Papa, huli na ang lahat. Wala na si Maya. Kagabi pa siya binawian ng buhay habang nandyan kayo sa karagatan. Ano?
Hindi, Vince. Huwag ka magbiro ng ganyan, anak. Pakiusap. Sabihin mo sa akin na buhay ang kapatid mo. Na buhay ang anak ko. Hindi ako nagbibiro, Papa. Patay na si Maya. Patay na ang kapatid ko habang binabantayan ko yung watawat mo. Patawarin mo ako, Vince. Patawarin niyo ako. Gusto ko lang umuwi pero hindi ko maiwan ang barko at mga mangingisda natin dito. May iniwang sulat sa Isimaya, Papa. Sabi niya, proud daw siya sa'yo dahil bayani ka ng Pilipinas. At hindi siya galit sa'yo. Maya, bunti kong anghel. Bakit mo iniwan si Papa? Patawarin mo si Papa, anak. Sabi ko sa'yo, Papa, hindi kita mapapatawad. Pero dahil ito ang huling-hiling ng kapatid ko, uuwi ka rito at haharapin mo ang burol niya. Uuwi ako, Vince. Uuwi ako. Ngayon din papakiusapan ko, Bes, na palitan muna kami dito para makasama niyo ako riyan. Ha? Bilisan mo, Papa. Uuwi ako. Dahil kahit kailan ay hindi na natin may babalik ang buhay na nawala dahil sa tungkulin mo. Anak ko. Diyos ko. Kapitan, nakasayad na ang barko natin sa Pampa. Andiyan na sa labas ang mga pamilya ng mga mangingisda. Sinasalubong tayo bilang mga bayani. Bayani, Junjun. Napakabigat pakinggan ang salitang yan para sa isang amang hindi man lang nakatabi ang sariling anak sa uling sandali ng buhay niya. Alam kong napakahirap ng pinagdadaanan mo ngayon, Kapitan. Pero tingnan mo sila. Kung hindi dahil sa sakripisyo mo, baka wala na silang pamilyang babalikan ngayon. Naiintindihan ko, Junjun. Pero ang sarili kong pamilya, wasak na ngayon. Dahil sa pagiging sundalo ko. Wala na. Nawala lahat dahil sa pagsasakripisyo natin para sa bayan. Kapitan Daniel, mabuting pagbabalik sa base. Saludo ako sa katapangan niyo at sa pagtatanggol sa shoal laban sa mga dayuhan kagabi. Maraming salamat, Miss Commander Teresa. Pero pakiusap po, kailangan ko na umalis ngayon din papunta sa buro ng anak ko. Nakikiramay ako sa iyo at sa pamilya mo, Daniel. Inaprubahan ko na ang emergency leave mo. Kaya wag mo munang isipin ang trabaho rito sa base. Salamat po, Commander. Junjun, ikaw na muna bahala rito sa barko, ha? Iwan ko muna sa iyo lahat ng mga dokumento at ulat natin, ha? Asahan mo, Kapitan. Sige na. Dumiretso ka na sa pamilya mo. At kailangan kanila ngayon. Yoli. Prince. Patawarin niyo ako. Parating na ako. Konti tiis na at makakasama niyo lang ako sa pagluluksa natin kay Maya. Daniel, dumating ka rin sa wakas. Tingnan mo ang anak mo. Mukha lang siyang natutulog at nagpapahinga sa loob ng puting kahon na yan. Yoli, patawarin mo ako pakiusap. Patawad kung wala ako sa tabi niyo ng mga oras na kailangan niyo. Ang yakap at lakas ko bilang ama. Andito pala, Papa. Akala ko mas pipiliin mo pang manatili rin sa laot at bantayan ng mga dayuhan kaysa harapin ang pamilyang iniwan mo rito.
Anak, alam kong galit na galit ka sa akin at buong puso kong tanggap yun. Pero pakiusap naman. Hayaan mo muna ako makita ang kapatid mo ngayon. Para saan pa, Papa? Para humingi ng tawad ngayong nakapikit na ang mga mata niya? At hindi ka na niya naririnig? Ang daling sabihin ng patawad. Pero ang hirap tanggapin na mas mahalaga ang tungkulin mo sa dagat kaysa sa buhay ng anak mo. Vince, tama na muna yan. Pakiusap naman sa'yo, anak. Humarap ang papa mo rito para makipaglibing. Huwag muna natin siyang pagbintangan sa harap mismo ng kabaong ng kapatid mo. Ma, hindi ko kayang manahimik na lang at magpanggap na maayos ang lahat. Habang kami ni Maya, nagmapakaawa sa mga doktor sa ICU para dugtungan ang buhay niya. Nasaan ka, Papa? Nasaan ang sinasabi nilang bayani ng bayan ng mga sandaling unti-unting namamatay ang sarili niyang anak? Vince, makinig ka sa akin, ha? Pinaputukan kami ng water cannon ng mga dayuhan. Nasira lahat ng komunikasyon namin. Duguan ang mga kasama ko sa barko habang inaharangan namin ang pagpasok nila sa shoal. Hindi ko rin ginusto na maiwan kayo sa gitna ng takot. At sa tingin mo ba mabubuhay sa mga dahilan mo si Maya ngayon? Ito ang sulat niya para sa iyo. Kunin mo at basahin mo kung gaano kanya kamahal kahit paulit-ulit mo siyang pinabayaan para lang sa bansa na yan. Maya, bakit mo ba sinulat ito, anak? Patawarin mo si Papa, pakiusap. Napakawalang kwenta ko nga ba para sa'yo? Hindi ko ba na nahawakan ang kamay mo bago ka lumisan? Basahin mo ang sulat niya, Daniel. Yan ang tanging iniwan niyang lakas para sa ating lahat bago siya tuluyang nawala ng hininga. At tibok ng puso kagabi sa ospital. Sabi niya rito, Papa, proud na proud po ako sa iyo dahil bayani ka ng buong Pilipinas. Huwag kang iiyak kung wala ako riyan sa tabi mo dahil alam ko pong binabantayan mo ang kalayaan natin para sa amin. Bakit mo pa ako pinatawad, Maya? Bakit? Hindi ka dapat si Papa sa wagas sa pagmamahal mo. Mas gusto ko pa nga ako na lang ang nawala sa laot kaysa ikaw ang bawiin sa amin, anak ko. Kahit galit na galit ako sa iyo, Papa. Hindi ko pwedeng ipagkait sa iyo ang katotohanan na hanggang sa huling sandali. At walang tibok ng puso ni Maya. Ikaw at ikaw pa rin ang pinanganak ilang bayani niya. Daniel, yakapin mo ang anak natin. Vince, pakiusap mo. Yakapin mo ang papa mo ngayon dahil pare-pareho tayong sugatan. Sa uwi at nawalan ng sa pagpanom ng munti ating anghel. Maya! Maya na! Daniel, dahan-dahan lang sa paglapag ng mga bulaklak. Baka mamuwal yung natitirang kandila sa ibabaw ng nicho. Maayos na ito, Yoli. Maya, anak. Nandito muli si Papa bago ko bumalik sa base bukas na madaling araw. Papa, sigurado ka na ba talaga sa desisyon mong bumalik agad sa laot? Kahit 1 linggo pa lang ang nakakalipas. Masakit man sa loob pero kailangan, Vince. Dahil maseram pa rin ang sitwasyon sa shoal ngayon at kulang ang mga opisyal na nagbabantay sa mga mangingisda natin doon. Dati kapag umaalis ka, galit na galit ako dahil pakiramdam ko
iniiwan mo kami para lang sa ibang tao. Alam ko, anak. At hindi ko naman pinipilit na mapatawad mo ako agad sa mga pagkukulang ko sa inyo. Hindi na ako galit, Papa. Habang binabasa ko muli yung sulat ni Maya bago tayo pumunta rito, napagtanto ko na tama ang kapatid ko. Masaya ako, Vince, na sa wakas ay nabuksan na rin ang puso mo para intindihin ang mabigat na tungkulin ng papa mo. Kung hindi dahil sa mga katulad mo, Papa, baka wala nang malayang dagat na papagkukunan ng pagkain ng mga kababayan natin. Maraming salamat, anak. Ang marinig yan mula sa puso mo, mula sa iyo, sa bibig mo, namibigay yan sa akin ng lakas para ituloy ko ang laban na ito. Papa, may ibibigay ako sa iyo. Isama mo to sa barko mo sa paglalayag mo bukas. Ano ito? Ang watawat ng Pilipinas na ginuhit ni Maya bago siya pumasok sa ospital. Bakit mo ibinibigay ito sa akin ngayon, Vince? Gusto kong isabit mo yan sa tulay ng barko nyo para tuwing titingin ka dyan, paaalala mo na kasama mo si Maya sa bawat alon. Isasabit ko ito sa pinakamataas na bahagi ng barko namin para makita ng lahat na hindi tayo aatras. Mag-iingat ka roon, Daniel, ha? Alagaan mo ang sarili mo dahil may pamilya ka pang babalikan dito sa Pampang. Saan mo, Yoli? Anak, maiwan ko na muna sa iyong mama mo, ha? Alagaan mo siya habang wala ko rito. Anak, naintindihan mo? Makakaasa ka, Papa. Sige. Ako na ang bahala rito sa Pampang habang ipinagtatanggal mo ang kalayaan natin dun sa laot. Sige na. Kailangan ko na maglakad papalabas ng sementeryo habang maaga pa. Paalam. Paalam, Maya. Ang munti kong anghel. Mga kapatid, kung ayaw nyo pong mabulok, patuloy pong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, at entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel, pati na rin sa podcast namin at sundan kami sa Facebook, sa Instagram, X, at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin ang aming website, bagong-bago, sariwang-sariwa, truefm.ph. Kami ang 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.